komportable kayo, comfort zone nyo yan, maganda yung kitaan, maganda yung daloy ng pera para sa inyo, mga kapiksi. Alright? And magpapatuloy pa, nakikita natin na very progressive pa rin yung success nyo, yung tagumpay nyo, lalo na guys sa mga negosyante or sa mga investors guys. Pwede rin ito kung let's say for example meron kayong trabaho tapos meron kayong additional source of income, like meron kayong mga side hustle kasi parang unti-unting lumalaki na yung side hustle nyo. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Money kapalaran guys para ngayong March para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Scorpio. So, ito yung energy ng money mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Scorpio. Ito guys. So, Scorpio kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwede mag-resonate. Pwedeng hindi. So, tingnan natin yung money energy nyo guys. Wow. Alright. So, napakatibay ng pundasyon ng inyong kaperahan mga kapiksi. Napakaganda ng status ng kaperahan nyo guys. For some of you guys, parang you feel very confident. Yung iba sa inyo guys, parang nakaka-ROI na kayo. Ibig sabihin ng ROI, return of investment, no? So, kung kayo ay nagnegosyo or nag-invest mga kapiksi, parang nababawi nyo na yung mga capital nyo. Capital gains, nagkakaroon kayo ng mga capital gains, nagkakaroon kayo ng profit mga kapiksi, no? Ibig sabihin talaga ang kumikita kayo ng bonggang-bongga dahil sa pagtsatsaga nyo, pagsisikap nyo mga kapiksi. Ganun din guys, kung kayo ay naghahanap buhay, nagtatrabaho, parang feeling ko unti-unti namang umaangat, nagkakaroon kayo ng increase sa sahod nyo o kaya naman humahaba yung parang tenureship nyo. Kumbaga kung parang very stable, no? Very stable yung trabaho nyo. Kumbaga kung dati parang mga 1-2 years lang yung tinatagal nyo dun sa company, ngayon parang umabot na kayo ng mga 3 to 5 years ganyan. Long term kasi parang nahanap nyo na yung work or negosyo na para sa inyo. Komportable kayo, comfort zone nyo yan, maganda yung kitaan, maganda yung daloy ng pera para sa inyo mga kapiksi. Alright? And magpapatuloy pa, nakikita natin na very progressive pa rin yung success nyo, yung tagumpay nyo, lalo na guys sa mga negosyante or sa mga investors guys. Pwede rin ito kung let's say for example meron kayong trabaho tapos meron kayong additional source of income, like meron kayong mga side hustle kasi parang unti-unting lumalaki na yung side hustle nyo and parang pwede na siyang maging equivalent din ng inyong kinikita sa trabaho mga kapiksi. So, napalago nyo siya. Kumbaga dati parang sideline lang na parang may extra. Ngayon, yung extra nyo parang nagiging kasing laki na rin siya nung sinasahod nyo sa trabaho. So, parang dumoble na siya mga kapiksi. Okay? Dumodoble yung nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Parang dumodoble. Yun yung sinasabi ko, return of investment. So, parang nagkaroon na kayo ng capital gains tapos dumodoble na yung inyong kinikita mga kapiksi, dumodoble na yung pasok ng pera sa inyo guys. And magtutuloy-tuloy pa yan guys kasi nakikita natin na matibay yung pundasyon, no? Matibay yung kumbaga yung pagkakatanim nyo, ganyan, effort mga kapiksi, at saka parang hindi ka nag-iisa dyan sa pagpapalago or pagpapalaganap ng iyong kabuhayan. Tinutulungan ka ng iyong mga kapamilya, tinutulungan ka ng iyong mga mahal sa buhay.
mga kapiksi. And although yung iba sa inyo guys, parang nakikita natin na nakaka-experience kayo ng toxicities, pwedeng sa mga amo nyo, sa mga boss nyo, pero hindi nyo siya masyadong, parang wala na siyang masyadong, parang na-immune na kayo guys. Parang hindi nyo na siya masyadong binibigyan ng atensyon, ng panahon, ng pansin, and nagfo-focus na lang kayo sa trabaho nyo guys. Yeah, kasi yung trabaho nyo, kahit na sabihin na let's say for example, malupit yung boss, pero rewarding naman kasi malaki naman magpasweldo, o kaya naman nakukuha nyo naman yung sweldo na tama para sa inyo. Okay? So, ganun na lang guys, especially, kasi yung toxic guys, hindi naman natin yan may iwasan, hindi naman tayo mga kapamilya, di ba? Hindi naman natin alam na ganun yung mga ugali nila unless masubukan natin. And kung lalabas tayo na, let's say for example, maghanap tayo ng ibang trabaho, you'll never know, baka mamaya yung next na amo mo, pwedeng ganun din yung ugali, o kaya mas worse pa yung ugali, di ba? So, yeah. Tiyagain nyo na lang kung matsatsaga nyo naman, and wag nyo na lang personalin, no? Pumapasok kayo para magtrabaho, maghanap buhay, kumita ng pera, hindi para makipagkaibigan sa kanila, hindi para makipag chika-chika sa kanila. So, meron tayong subliminal guys, pampabait ng boss and mga katrabaho. If na-experience nyo yan, pwede nyo siyang pakinggan para makatulong sa inyo. So, yung iba sa inyo guys, parang natatakot pa nga yung iba sa inyo na lumabas ng inyong comfort zone. Kasi yung iba sa inyo, komportable na nga and stable naman yung income nyo. So, okay lang naman yan guys kung ayaw nyo lumabas ng comfort zone, kung kaya nga tinawag ng comfort zone kasi komportable kayo, no? As long as stable naman yung kita nyo, di ba? Nabubuhay naman kayo, kayang-kayang matustusan yung araw-araw na pangailangan, nakakapag-ipon naman kahit papano, as long as masaya kayo, okay na yon guys, no? Pero if you want na gusto nyo pang lalong tumaas yung antas ng inyong pamumuhay, you will need to go out of your comfort zone mga kapiksi, kasi nandun talaga yung malawak na resources na kailangan nyo, okay? But again, depende yan sa inyo guys, kung gusto nyo, okay. Kung hindi nyo gusto, okay lang din, mga kapiksi. And ina-advise ka din, Scorpio, na medyo magpahinga ka. Give time to yourself, mga kapiksi, kasi baka puro pera at puro trabaho na lang yung iniintindi mo, na nakakalimutan mo ng alagaan yung kalusugan mo. So, make sure na alagaan mo rin yung kalusugan nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate ko. Ito yung mga magagandang energy na sinabi ko sa inyo. Yung tagumpay, yung matibay na pundasyon. Yan, i-mind nyo yan. Mind success, mind matibay na pundasyon sa buhay. Mind growth and success yung ating nakikita sa inyo. So, i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi. So, ito naman guys. Tingnan naman natin yung money manifesting techniques naman ito. So, shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman mga kapiksi ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course guys. Sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong February, no? Until February 29, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat ng mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi.
And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung money manifesting technique para sa inyo, guys. We have choice. Even when money is scarce, avoid such statements as I can't afford to buy this or I don't have that kind of money. They reinforce a sense of lack. It's better to tell yourself, I choose not to buy this at this time. So in short, mga kapiksi, your words, your choice. Okay? Ayusin mo yung mga salita na binibitawan mo because the moment you say that, you're affirming that. And kapag in-affirm mo yan, mga kapiksi, it's being embedded. Natatanim siya sa subconscious mind nyo and pinapaniwalaan siya ng subconscious mind mo as totoo. And whatever you perceive to be truth, kung ano yung pinapaniwalaan mong totoo, will always be pushed out in your reality. So pag sinabi mong mahirap ako, wala akong pera, naniniwala ka. Okay? Kahit totoo. Totoo naman, kapiksi. Oo nga, totoo na nga. So, tapos lalo mo pang sinasabi. So, sa tingin mo ba magbabago yung buhay mo? Hindi. 3D is changeable and malleable. Ibig sabihin yung buhay nyo, yung 3D nyo, yung physical reality nyo, nababago yan. Okay? Pwede yan magbago. Pero the change has to come from you first. Kailangan ikaw muna yung magbago bago magbago yung buhay mo. So, mahirap ka na nga. Sinasabi mo pa na wala kang pera. Mahirap ka. So, hindi lalo magbabago yung buhay mo. Okay? So, you have to say kung ano yung mga opposite or yung desire mo. So, imbes na sabihin mo wala kang pera, sabihin mo na palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Even if hindi totoo. Hindi siya totoo ngayon, but if you keep on saying that over and over again, your subconscious mind will start to believe na sige na nga, totoo na nga, palagi mo sinasabi na palagi ka nagkakapera. And then, kapag pinaniwalaan yan ng subconscious mind mo, then your 3D will start to change. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, na ang change, ang pagbabago, hindi yan magbabago sa buhay mo. Muna, bago ka maniwala. Magbabago muna yan sa'yo kung ano yung sinasabi mong totoo, bago magbago yung 3D mo. Okay? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. So, pagdating sa pera, wag na wag nyong sasabihin na wala akong pera, ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap kumita ng pera, ang hirap-hirap ng buhay ko, ang liit-liit ng sahod ko. Again, kahit totoo, wag nyong sabihin. Totoo na nga, sinasabi nyo pa. Di lalo na kayong naghirap. Okay? So, choose your words wisely. Pagdating sa pera, guys, 3 affirmations yung palagi kong sinishare. Dati 2 lang, ngayon 3 na kasi mayroon akong isang nadagdag. So, yung una is money come to me. Pangalawa is palagi ako may pera and palagi akong nagkakapera. And then, pangatlo is I am the queen of abundance. I am the king of abundance. Depende kung babae ka or lalaki ka. Okay? So, i-comment nyo yan sa baba, guys. And palagi nyo lang yan sabihin araw-araw, mga kapiksinong, kahit hindi totoo. Eventually, magbabago din yung condition nyo kapag tinanggap na siya as a belief system ng inyong subconscious mind. Guys, trust me. Trust me, mga kapiksi. Ang laki nilang pinagbago ng buhay ko dahil dyan sa affirmations na yan. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys, no? Pakinggan nyo para talagang umasenso kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.